Nawala ang aming kaibigan sa gubat. Dear Pinoy Storyline. Ako si Marco, isang guro sa isang maliit na bayan sa Visayas. Isa akong mahilig sa mga adventure, at madalas akong sumama sa mga kaibigan ko para mag-explore ng mga bagong lugar. Isang gabi, may natanggap akong email mula sa isang lalaki na humiling na itago ko ang kanyang tunay na pangalan. Tawagin na lang natin siyang Ray. Isa siyang dating manggagawa sa isang logging company sa isang liblib na bayan sa Mindanao. Isinalaysay niya ang isang nakakakilabot na pangyayari na bumago sa kanyang buhay at ng kanyang mga kaibigan. Ito ang kanyang kwento. Si Ray at ang kanyang tatlong matalik na kaibigan, si Joel, Patrick, at Dennis, ay mahilig mag-hiking sa mga bundok at gubat. Noong isang linggo, napagpasyahan nilang puntahan ang isang lumang daan sa gitna ng kagubatan na sinasabing may kakaibang enerhiya. Maraming kwento ang kanilang narinig tungkol sa mga taong nawawala rito at hindi na natatagpuan pa. Pagdating nila sa paanan ng bundok, pinayuhan sila ng ilang residente na huwag nang pumasok sa kagubatan lalo na pagsapit ng dilim. Ngunit dala ng kanilang kuryosidad, hindi nila pinansin ang babala. Naglakad sila papasok, dala ang kanilang gamit at flashlight. Walang kamalay-malay sa nakatatakot na kapalarang naghihintay sa kanila. Habang naglalakad sila sa loob ng gubat, napansin nilang unti-unting bumibigat ang hangin, at tila ba may bumubulong sa paligid. Hindi malinaw, ngunit parang boses ng isang babae na umiiyak. Si Patrick ang unang nakaramdam ng kaba. Parang may sumusunod sa atin, bulong niya. Napangiti si Joel. Baka may hayop lang. Huwag kang paranoid. Ngunit nang lingunin nila ang kanilang dinadaanan, nakita nilang may mga anino sa likuran ng mga puno, mga matang nakatitig sa kanila. Kinagabihan, nagdesisyon silang magkampo sa isang malawak na clearing. Habang kumakain, biglang nagkaroon ng kakaibang tunog sa loob ng gubat, parang kaluskos ng malalaking paa. Nagtinginan silang lahat. Dennis, tingnan mo nga kung may hayop sa paligid, utos ni Ray. Tumayo si Dennis at naglakad papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan, dala ang kanyang flashlight. Ilang minuto ang lumipas, pero hindi siya bumalik. Dennis, tawag ni Ray. Wala siyang sagot. Nagmadali silang hanapin ito ngunit wala na si Dennis. Wala man lang bakas kung saan siya nagpunta, tanging ang kanyang flashlight na patay na ang ilaw ang naiwan sa lupa. Takot na takot ang tatlo. Nagsimula silang maghanap ng paraan para makalabas sa gubat. Ngunit habang naglalakad sila, lumakas ang hangin at sumabay ang malalakas na kaluskos sa kanilang paligid. Sa isang iglap, may lumundag mula sa isang mataas na puno, isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Mahaba ang kuko, pulang-pula ang mga mata, at amoy nabubulok na laman. Isang aswang. Nagkagulo sila. Tumakbo sila sa iba't ibang direksyon. Si Patrick ay nadapa, ngunit bago pa siya makatayo, hinayla siya ng isang kamay mula sa dilim. Narinig nila ang kanyang sigaw, ngunit wala silang magawa. Ngayon, dalawa na lang silang natitira, si Ray at si Joel. Hindi na nila alam kung paano lalabas sa gubat. Sa kanilang pagtakbo, bigla silang nakarinig ng tila pag-iyak mula sa malayo. Isang bata na humihingi ng saklolo. Tulungan niyo po ako. Ngunit alam nilang hindi ito totoong bata. Isa itong panlilin lang. Napagtanto ni Ray na ang tanging paraan para makaligtas ay ang huwag makinig sa mga ingay at magpatuloy lang sa pagtakbo. Nang akala nila'y ligtas na sila, biglang bumagsak si Joel. May sugat siya sa binti, kagat ng kung anong nilalang. Ray, iwan mo na ako, tumakas ka na. Aniya, ngunit hindi siya iniwan ni Ray. Sinubukan niyang buhatin ang kaibigan ngunit biglang lumitaw ang aswang sa kanilang harapan. Sa isang iglap, hinablat nito si Joel at wala. Nang nagawa si Ray kundi ang tumakbo ng mabilis hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising si Ray sa isang kubo sa gilid ng gubat. Isang matandang albularyo ang nagligtas sa kanya. Swerte kang nakaligtas, iho. Kung lumalim pa ang gabi, hindi ka na sana nakabalik. Napagtanto ni Ray na wala na ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanila, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na niya babalikan ang gubat na iyon kailanman. Mula noon, nagbago ang buhay ni Ray. Hindi na siya bumalik sa mga adventure, at ipinaalam niya sa lahat ang nangyari upang hindi na ito maulit sa iba. Sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito, isang babala, may mga lugar na hindi natin dapat pasukin. Hindi lahat ng gubat ay ligtas, at hindi lahat ng nilalang sa dilim ay dapat balewalain.
Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Kung mayroon kayong sariling karanasan, huwag kayong mag-atubiling ibahagi. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa mga lugar na hindi pamilyar sa inyo.